ato ang mga kauban ng mga batanon, mga youth. Ato ning dasigon sila sa pagwali sa mayong balita kay kini ato mga igsoon ng mga dili katoliko kusog kay mga big sa mga batanon gyud lang toyo. O na nga ato po panikamutan yung mga batanon nga maedukar sila o makamao sila mo depensa sa ilahang pagtuo. Niya kauban ako karon si Joshua. oh, si akong kauban karon si Joshua Palikti, no? Atong mga larawan sa mga Diyos is giisip nila Diyos mo gipaguba ni Ezekias kitungod ila kini gisimba. Isip nga Diyos mo gipaguba ni Ezekiel katong mga rebulto nga mga Diyos. Apan ang rebulto sa mga balaan wala kiniya nipaga, wa kiniya gipaguba. Sa laing sikta kung paingon sila nga nagsimba og mga larawan, dapat na sila ipakita nga dokumento kung na sila kung nagtundo ba jud ang simbahang Katolika nga nagsimba ba ta sa Diyos. Kung wala sila ipakita nga dokumento o butang-butang na nila, kay klaro man kayo na dali sa pagtulunan sa simbahang Katoliko nga wala man kita nagsimba o rebulto, wala man tayo mga Diyos. Kato mga rebulto ato ra man sila gi-honored na to sila. Og dinhi ning atong tulumanon, inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Let's go ta. May tungod sa mga pagtulunan sa atong simbahan Katoliko. So, sa di pa magsugod ato kaning sugdan sa bubong kapagampo sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo panalangin kami ipadala mo bilang espiritu aron sa pagblasi kanamo diha sa pagsaysay sa mga kamatuoran nga gibiling sa imong santos na simbahan. Ug gaunta ang naminaw karon makahibalo sila ug doon sila makutlo nini ug ila kini mapuy-an o ipaambit kadto sa uban. Kini tanan ang iampo gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang ato ang mga kauban ng mga batanon, mga youth. Ato ning dasigon sila sa pagwali sa mayong balita kay kini ato mga igsoon ng mga dili katoliko kusog kay mga big sa mga batanon gyud lang toyo. O na nga ato po panikamutan yung mga batanon nga maedukar sila o makamao sila mo depensa sa ilahang pagtuo. Niya kauban ako karon si what is your name daw? Joshua. Oh. Si akong kauban karon si Joshua Palikti, no? Palikti niya ang ihang papa to po sa Cebu. So tanang mga sip leader sa Cebu nga nagbaluban po ni Brother Sok Fernandez. Si kistingan pa pero si Anisito Palikti. Shout out ni bro Anisito Palikti. Na nagbaluban karon ni Brother Sok Fernandez o niya shout out po ni Brother Sok Fernandez diha sa Cebu. Atong amahan sa Cebu, no? Brother Sok Fernandez. Kanya niya ay ang anak dire si Joshua ato ning gi-train para kamaopod, no? Mahisama po sa ihang amahan nga nagtuon pod sa pagdepensa sa pagtuong Katoliko. Kanya ato ning gisangunan o gisangunan ko na estima nga kuan kanang santos nga alarawan sa mga santos. So atong paminawon siya karon ako ihatag niya ang microphone. Brad, welcome bro. Joshua. Welcome, salamat. Ang tema karon mo bahin sa rebulto mga larawan, no? Kano na dyan na perming diatakis sa tanan nga takihon sa uban nga laing sikta nga kanila mga Katoliko daw nagsimba daw kung mga Diyos kay kuno naman sila na bantayan nila sa tuwang Katoliko nga na day nagsimba daw ta sa larawan o sa Diyos. So kay kasagaran nila muhatag sila og mga bersikulo bahin sa kanang pagdili nga pagbuhat sa mga Diyos na sa Exodo 20 ayaw pagbuhat o pagyukbo
pagyokbo sa Dios ug larawan sa bisan unsa. So gituman man ni sa mga Katoliko, gituman kay wala man nagbuhat ang Katoliko og mga larawan sa Dios, kundi mga larawan sa mga balaan ang gibuhat sa mga Katoliko. Dili wala na mo gisipa nga isip nga Dios, wala na man gisimba. Napo diri kaning ilahang kaning Deuteronomio 4:16, bisan larawan sa tao, mga hayop ug mga bituon sa langit dili nga buhaton aron simbahon isip maoy Dios. So, wala na mo ni alagari, wala na mo gisimba ang mga larawan, kundi amo ang gipasindunggan lamang og pagtahod og respeto sa maong sagradong representasyon sa katong larawan. Na mag-ingon sa Dios sa Biblia nga bawal daw maghimo og nga rebulto. Sa ato pa, kung bawal daw maghimo og rebulto, nganong nagpabuhat na siya rebulto, iyang nganong gisugo man niya si Moises nga pagbuhat og katong bitin nga tumbaga ng bitin. So buot pasabot iyang gisupak iyang kagalingon kay nagpabuhat na siyang Moises nga naadre sa Numeros 21 8 hangtod sa 9 nga ang Diyos nagsugo paghimog larawan sa bitin nga bronze, si kinsa man nga paakan og bitin ug mututok sa larawan mamaayo ug maluwas sa kamatayon. So klaro kayo nga ang Diyos nagsugo jud nga magpabuhat og mga larawan, na siya gitugot nga magbuhat og larawan. Sa 2 Hari 18:4, kaniadto nasayop ang katawhan ug nakasala tungod kay giilaman nila ang Dios ang bronseng larawan sa bitin nga gipahimo sa Ginoo kay Moises busa gipaguba kini sa paghari ni Ezekiel sa Juda. So katong mga larawan sa mga Diyos is giisip nila Diyos mo gipaguba ni Ezekias kitungod ila kini gisimba ang isip nga Diyos mo gipaguba ni Ezekiel katong mga rebulto nga mga Diyos. Apan ang rebulto sa mga balaan wala kiniya lumpaga, wala kiniya gipaguba. Ang Diyos wala nagbawal sa rebulto og larawan kay adto na may gibawal, adto na pay gitugot. So atong gi-mention ganiha atong Exodo 20 bersikulo 4 nga bawal mag kanang buhat bawal mag kanang himo og mga larawan sa mga Diyos. Isa man to mga Diyos katong mga si Baal na po na siya mga rebulto, gihimuan po na siya si Astaroth, Ashira, si Molok, tanan pa mga Diyos nga manay gi-specific dito sa Exodo 20 bersikulo 4 katong mga Diyos o katong mga larawan sa mga santos kaning pareha ni tong mga santos bitaw nga silang San Vicente nga sila may pwede nga tugutan nga maghimo og mga rebulto og larawan busa wala na gialagaran isip nga Dios kay amo ra silang gitahod pagtahod og respeto, amo silang gi-honor kay tungod sa ilang maayo nilang binuhatan sa diri pa sila sa kalibutan. Sa Exodo 25:18 nga ang Diyos nagsugo kay Moses nga magbuhat og rebulto nga larawan sa kerubin. Sa Exodo 25:18, si Propeta Ezekiel nisulod sa pinakabalaan na pit dito sa templo. O dito niya nakita tong mga larawan nga kinulit mga larawan hangtod sa salog, hangtod sa ibabaw nga puno sa mga larawan na dito makita ni Propeta Ezekiel. Nana sa Ezekiel 41:15 nga si Propeta Ezekiel lisod siya sa templo nga daghan kay mga kinulit
nga mga larawan ito nga atong timan-an nga ang mga rebulto ang mga larawan sa mga Diyos kay nagrepresentar kini sa dili tinuod na sa 1 Corinto 8:4 nga ang mga Diyos nagrepresentar kini sa mga butang nga dili tinuod nga sila di na tinuod silang mapumit kay Diyos sila wala naman na gibuhat kanang mga Diyos sa simbahan Katoliko kay pagtulon-an sa simbahan Katoliko sa libro sa official nga libro sa Catechism of the Catholic Church sa page 266 nga we believe and worship in one God. So usara jud among simba no nga tuwa sa langit mga Ginoo sa Kristo. Nag-ingon dito sa Catechism of the Catholic Church we believe and worship in one God in three divine persons, Father, Son, and the Holy Spirit. So ang kasantulo usar gyapon ang kinaiyan niya sa pagka-Diyos. So wala jud mi nagsimba og mga laing pang Diyos kundi kani lamang no usara lamang ang Diyos. Atong timan-an nga kani mga rebulto ng silang Jesus Christ lang Mahal Birheng Maria o na mga balaan nga santos nga ato timan larawan ni Jesus Christ at timan-an nga mga rebulto sa larawan nagsimbolo lamang kini sa presensya sa Dios dahil sa 1 Crónicas 13:6 ug Hebreo 9:5 ako'y nakitaan sa social media atong gitawag nga itong si Pastor The Breaker nga atong mga larawan sa mga rebulto, mga larawan ni Jesus Christ, Mahal Birheng Maria, itong mga santos nga iyang gipamuak, itong mga balaan. Ngano kaya iyang gipamuak, mga larawan iyang paguba, tanan, mga larawan. Ngano pa man sa larawan, pa man sa mga balaan, sa mga larawan, pa man sa balaan, naong sa Ginoo nga ilang gupon nga pwede ra man mas malipay pa man ko nga ilang bukon tong malarawan sa mga Satanas, larawan ni Satanas nganong sa mga ano pa man sa larawan sa Ginoo nga nagrepresentar lamang kini sa atong larawan ay naa sa Salmo 74:4-6 nga kaaway sa Dios ang muguba sa mga rebulto. Kaya nadre ingon nga kaaway dahil sa Dios ang katong mga kanang muguba sa iyang mga sa sud sa templo nga daghan kay kinulit nga larawan. Si Josias gisugo sa Ginoo nga paglumpag sa mga rebulto nga Diyos pero wala niya lumpaga ang rebulto sa mga balaan. So daktod pa sa pagkasultian nga dili tanan mga rebulto larawan gidili sa Dios no dili tanan nga larawan o mga rebulto nga gibawa sa Dios kato lamang mga rebulto sa mga Diyos ang gidili sa Ginoo pero katong mga larawan sa mga balaan gitugot na koy kung bawal man din paghimog larawan nga naman gihimuan mag rebulto atong pabansang bayani si Rizal nga kinagutan man kung bawal maglaha ang Ginoo bagi mismo nagsugo ang Moises nga magbuhat og rebulto tong kirubin nga ug ato pong bitin nga giisa ni Moises gikasilagan sa Ginoo ang Diyos nga walay girepresentaran pero ang mga rebulto sa balaan doon naman kini girepresentaran busa wala kini bawal sa Ginoo. Okay, kasagaran atake sa palangga na itong mga protestante kay nga kasagaran ng atake nila sa tuwa is gisimba na nato mga Katoliko ang mga rebulto pero na itong gingon naho sa anang pagtulon-an sa simbahang Katoliko sa atong dokumento nga na diri sa Catechism of the Catholic Church nga kasulat sa official libro
tin-aw kay ang gipahayag sa mga libro dili nga walay Katoliko magsimba ug larawan. Ito ang timan-an nga wala jud nato ni gisimba. Dili gayud makalubag sa kamatuoran kay tin-aw kay ang gipahayag nga wala din nato gisimba ang atong rebulto. Kung sa laing sikta kung paingon sila nga nagsimba og mga larawan, dapat na sila ipakita nga dokumento kung na sila kung nagtudlo ba jud ang simbahang Katolika nga nagsimba ba ta sa Diyos. Kung wala sila ipakita nga dokumento aw butang-butang na nila kay klaro man kayo na diri sa pagtulunan sa simbahang Katoliko nga wala man kita nagsimba og rebulto, wala man tay mga Diyos. Kato mga rebulto ato man na sila gi-honored nato sila kay sa tinuod man sila nga doon na sila girepresentaran. Mananglit ang mga Katoliko makita og cross wala gid ni santop sa mga una nga pagsimba sa cross kundili ang gipasindunggan namo si Jesus. Gipasindunggan namo si Jesus diin yang giluwas diha sa tanang katawhan diha sa cross kay diha man ta gitubos no sa cross. Ang cross nagsimbolo lamang diin niyang giluwas ang katawhan diha sa cross. Kaning mga Diyos na-mention po ni sa Biblia atong sa to silang Astaroth atong naana diriya sa mga ning bersikulo ha katong address ang gitukoy diri sa Diyos sa Biblia kaya mga gi-mention diri nga kanang mga Diyos nga gidili gid sa Ginoo nga pagbuhat ini diri sa Exodus 32:1-4 mao tong tong bulawan nga nating baka na mao jud ay gisimba to sa mga Israelita nga ilang kini giisip nga Dios bao kani ilang posisyonan na ana diri kung mga Dios ni ni kaning bala kaning nating baka kaning Dios nating baka nga Dios sa nabasa diri sa Exodus 32:1-4 nya diri pod kani si Amon mabasa ni sa Jeremiah 46:25 si Amon Diyosan po ni siya. Diri pod sa Exodus 34:13-14 mao ni siya Ashira kaning Diyos nga babae po siya nga Diyos. Nya diri sa Hukom 2:13 mao si kaning Astaroth ug si Baal na mention ni siya sa Biblia. Diri pod sa 2 Hari 1 hangtod sa 6 o 16 hangtod sa 17 kani si Beelzebub no kaning Diyosan o Numeros 21:29 o Jeremiah 48:7 mao kani si Chemosh ni og sa Hukom 6:23 ug 1 Samuel 5:2-7 mao kani si Dagon daghan di mga Diyos na mention no. Manikod sa 1 Hari 11:4-5 og Leviticus 18:21 mao kini si Molek. Ezekiel 8:14 mao si Tamos. Dahil kay mga Diyosan diri og kani pod sa buhat 14:12 kani si Zeus. Pamilya man ni Zeus kay mao ni naman ni sa tong Greek mythology, Roman mythology kana kung si Zeus ang tawag sa Greek gitawag siya sa Zeus pero sa Roman nga mythology ang tawag ni Zeus is Jupiter. So kana siya Diyosan po na sa mga Diyos na sa ng mga kidlat no. Diyos na sa langit. Mo na siya. Mga Diyos dili mga rebulto ug larawan nga representa sa katawhan sa atong Ginoong sa Kristo ug mahal nga Birhen Maria. Ug ang anghel sa langit ug ang mga apostol ug uban pang mga balaan o santo ang mga bayani nga sa pananampalatayang Kristiyano. So kaning mga Diyos no? Kani din mga gidumtan ni sino kani mga Diyos pero katong mga except sa atong mga balaan mga larawan parehas ni San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod wala namo na
gisimba isip ng Dios. Naki-intercession lamang kami kana sa mga santos kay sila doon po sila sa Ginoo nga patabang nila ampo kay madungog nila madungog nila ang pag-ampo nga ingon na Ginoo nga pwede ta magpatabang sa mga santos para pag sila ampo po na sila sa Ginoo kay magpatabang lamang kami sa mga santos mga rawan. Na diri sa Exodo 25 kaning 18 hangtod sa 20 kaning giingon diri sa isa ka tumoy sa tabon sa sudanan paghimog duha ka kirubin nga sinalsad nga bulawan usa ka tumoy niini himuha ang mga kirubin nga unay gayud sa tabon magatbangay sila nga magtan-aw sa tabon. So pasabot nga ang Diyos dahil nagpahimo og mga rebulto nga anghel nga kirubin. So ato nang angay nato nang timan-an nga ang Diyos dahil himo dahil nagpabuhat dahil og mga rebulto dahil no, yung mga rebulto dili sa mga rebulto sa mga Diyosan kay mo nagidumtan sa Ginoo nagidili o nagitugot. So na sa simbahan Katoliko ang tuman is maotong gitugot no mao ni Exodo 25 18:20 nga ang Dios dahil nagpahimo dahil rebulto kung kirubin itong rebulto sa mga anghel nga sa Exodo 25:22 makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga naa sa ibabaw sa sudanan ihatag ko kanimo ang tanan kung mga sugo anang sa katawan sa Israel. So na diri nga sabot diri sa Exodus 25:22 para ang Dios kay nagbo sa tao dito sa atupangan sa mga rebulto diri sa Exodus 25. Diri po sa Exodus 25:31 paghimog butanganon og ginamit sa lunsayng bulawan himua ang patinduganan ug lawas ni gikan sa sinasal nga bulawan ang dayan nga bulak lakip ang mga gihay ug biuos himua nga unay niini. So sabot nga sa Exodo 25:31 ang mga butang sa sulod sa templo sa Dios parehas sa mga suga kay maoy kinulit nga mga larawan. Ezekiel 41 Ezekiel 41:17-19 ang bungbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan sa mga palmera o sa mga kirubin. So klaro kayo jud nga nagpabuhat jud ang Ginoo og rebulto nagpabuhat og rebulto nagsugo ng maghimog larawan isip dekorasyon nga podre sa unang Kronikas 28:18-20 nga gihatagan ni Haring David si Solomon ang mga plano sa paghimo og templo sa Dios ug sa paglukit mga larawan nga gisunod sa sugo sa Dios sa iyaha. So klaro kayo nga si Solomon nga nagplano din sa paghimo og templo sa Dios sa pagkulit og mga larawan nga kini gisugo kani sa Dios. Nya diri sa 2 Kronikas 3:7 ang mga dingding ug mga pultahan sa templo sa Dios kay gikulitan ni Haring Solomon ang larawan sa mga anghel ug kirubin. So klaro kayo din nga nagpabuhat jud ang Ginoo og mga rebulto. Nagpabuhat og mga rebulto nga itugot. Si Solomon magani nagkulit og ng rebulto ng mga sa sulod sa templo. So atong timan-an nga adunay klase sa larawan tong usa is larawan sa Diyos ang kaduha is larawan sa mga dili Diyos. So ang gibuhat lamang sa Katoliko is katarong mga larawan sa mga dili Diyos kay matud pa sa 1 Korinto 4 nga
atong kaning mga Diyos nagrepresentar kini sa dili tinuod. So ang kanang gihimo sa simbahan is katura mga rebulto nga tinuod, no? Mao kani gibuhat sa Katoliko nga kanang magbuhat ng rebulto sa mga santos, mga balaan o larawan po ni Jesus Christ o mahal nga Birheng Maria. Kaya kana lamang nag-representar ka na. Oo. So, ano to? Si Dudong Joshua, no? Sa Kabatanon, nga ato ang kuha karon, no? Para mahimo kong preacher sa ato ang simbahan diri sa parokya Senyor Santo Niño o sa St. Paul. So nindot tayo ang imong explain sa kanang may tungod sa larawan sa mga santo, no? So nagyod sa Biblia nga gitugot ang pagpatog larawan. Tugot. Nung sugot niya si Moses nga buhat ng larawan. So ang kuan ni nindot kayo imong sa kuan na kita na sa imong kuan photogenic ka. Gwapo kita na sa camera. Yeah. So sa may imong kuan sa may imong ikalibugan sa imong tema karon. Kuan about sa atong mga kaning mga pangutana nila about sa mga pagluhod, kani paghalok na kanang asa do mabasa na kanang pag kanang pagkuan bawo gina ba mo yukbo nya kana kung manon naatay rebulto dire sa natay rebulto sa atong bay mo na gi atake sa insekta nga natay mga rebulto sa bay ya mo na ning pasangin nga ato na daw hinigi simba sa Dios, no? Kani mga rebulto na sa atong bay. So ganun naman tayo mga rebulto sa tumbalay. So ang itong timan-an nga ang matag balay gitawag na siya og kanang domestic church. So ang building sa Ginoo naaman na yung mga dayan-dayan sa kananay simbahan, di ba? Mga tarong mong pagbasa kanina. Kanya kini ato ang balay gamay po rin siyang simbahan. May tawag siya gagmayng simbahan ba? Katiling ba ni nga gitawag og domestic church. So diha sa tong balay kinalang naapoy mga dayan-dayan. Kung naay dayan-dayan sa simbahan, balay alampuanan, isip kanang balay alampuanan, katiling banon nga alampuanan sa ato pod nga individual sa ato ang kanang matag balay extension na siya sa balay alampuanan kini atong balay. Muna na atin to, gikulit man ang mga larawan sa mga kerubin, mga larawan sa mga santos, tuwaman ito gidayan-dayan sa balay alampuanan. Kini pong ato ang balay, matawag po ning balay alampuanan, kay animan ta dinhi bagampo. So isip sa kapamilya. So ato makita diha ang mga hulagway sa mga santos nga nagrepresentar sa presensya sa Ginoo. Ato mabasa? So kung naa ang mga larawas mga santos, mapil na to ang presensya sa Ginoo. Nasa Hebreo 9:5. Sa Hebreo 9:5. So kanang naghulagway ka na sa presensya sa Ginoo. Kay kung way mga larawan sa mga santos diha sa tong balay, sa tong altar, dili na to masinati ang presensya sa Ginoo. Di ba? So mana siya nga ngano naay mga kuan aron mahimo aron si Santiago hisulti ba na nga mahimong buhi atong pagtuo kung dunay ato ang gibuhat. So man dunay mga larawan nga atong gihimo aron mahimong lig-on ug buhi atong pagtuo. Amo na si Kristo gilansang sa krus nagdupa. So naa ang hapon siya makita nga larawan nagdupa siya diha sa krus. So mana siya ang ato ang gi-practice na nato kung nakahimo niya na ang mga pagano, ang mga pagan religion, gado na sila yung mga larawan sila ang mga templo, labaw na. Ang
ang templo sa Ginoo. Butangan po nato aron mailag yun og hai ani ang tinuod. Kini bang larawan sa mga santos, kini bang larawan sa mga Dios. So muna diha sa kuan Exodo 20, 3 sa 5. Ang mga Katoliko ba nakatuman ba na? Matuman. Unsa klase nakatuman nagbuhat o wala magbuhat? Wala nagbuhat o mga Diyos. O wala nagbuhat og tungod kay gibawal diha ang pagbaton og larawan sa mga Diyos. So nakatuman ba ang Katoliko ana? Matuman. Nakatuman. So wala magsupak. Ang mga laing tinuhan, mga residente, nakatuman pa po sila. Matuman. Mga dyan na iba to sila to. Wala pa sila maghimo, di ba? Hmm. So, kita Katoliko og sila, wala makahimo og larawan sa mga Diyos. Pero ang kuwang lang nila, ang pagbaton og larawan sa mga santos. Man. So, muna kuwang nila, Kuwang. kay wa man nila gisundog ang gihimo sa katawhan sa Dios sa daang tugon o sa bag-ong tugon. Ngani sa Hebreo 9:5 gikutlo man na ni San Pablo wala nga og dili pa na gamit sa bag-ong testamento wa ta na niya kutlo agi guwali aron dili po dato mawali sa uban. Walang ang Biblia gisulat man ni aron iwali ngadto sa mga katawhan. Nasulat man na sa Bagong Testamento nga ang mga larawan sa kerubin ang gilagway sa presensya sa Dios. So di po dato na sa iluan. Ato pa nang iwali. Nga ang larawan sa mga santos, larawan sa kerubin, naghulagway sa presensya sa Ginoo. Pero ako tana, ila ba nang giwali? Kanang Hebreo 9:5. Wala giwali Wala. sa mga pastor. Wala. Okay. Katagawa mo uyon sa ilang gusto. Wala nakakuha nila kay ilang gisayloan na nga mga bersikulo. Ilang gisayloan nga naman dili mo uyon sa ilang gusto. Kay og lilahan ng iwali mahiuyon ka na sa simbahan Katoliko nga ilang gisupa. So muna mga kaigsunan, di gina madungog ninyo kanang Hebreo 9:5 di gina madungog ninyo sa mga pastor nga ilan ang giwali nga ikinahanglan gid ay magbatong taglarawan sa mga santos kay anaa diha ang presensya sa Ginoo. Ug mato pa anha diha pasayloa ang mga sala. Okay di ba ka? Ana diha pasayloa ang mga sala sa katawhan diha gyud taliwala sa duha ka kerubin. Unya ingon sila kung magbatong taglarawan makasa anha hinoon pasayloa makasa na hinoon. So mana siya mga kaigsunan. So tayo po tanan daw. Ano daw? Katong ingon kadto magluhod. Luhod. Ang pagluhod, wala matlabag luhod o sa larawan. Dili larawan ang ato ang giludhan. Tungod kay ang mga larawan sa mga santo o ang mga santos mismo, ang atong pag-ila nila, dili kay diha dila sentro. Ito niya, diha ni Kristo, si Kristo mo ay center sa tuang pag-ampo, sa atong pagpangayo. Ang mga santos o sa siya ang kanang kuan gitawag sa intercessor. So mga intercessor, kinahanglan tang mga intercession ki kanila kay sila makatabang, di ba naman na. Tunin na po unya pohon kanang intercession. Tunin na pohon ang larawas mo santos ni. Ang pag-ampo ngadto sa mga santos. Ang motibo sa ba ang pagpangayo ug panabang diha nila nga naman tungod kay ang pag-ampo sa taong matarong mga santos dako kayo kay kataba. Ang atong pagluhod usa ka practice nga mo bow down ta sa Ginoo. Tungod kay ato ang atubang og larawan sa mga santos, ang sentro nga atong gipangayuan ang Ginoo. Wala mo bow down ka sa presensya sa Ginoo. Kay ang larawan naghulagway na sa presensya sa Ginoo. Kasi ito ang gibawdan, ang presensya sa Ginoo, ang Ginoo mismo. Kaya kanang larawan diyan, nagrepresentar lang na sa presensya sa Diyos. Ang matag larawan sa mga santos, doon ay nagrepresentar ang ginagawanan. Katong buhi nga espiritu nga mga si San Pedro, San Pablo. Pero ang sentro nining tanan, nga nung atong naghimo, tungod kay nangayo ta sa Diyos, pinaagi sa mga santos. Wata mo bow down kay atong giludhan ang larawan.
Usa may gihimo sa mga kanang ay kuanda sa kanang Huswi city size. Ni Hok ni Oh? ni Duhod to si Josue Oy, luhod si Huswi. sa atong rebulto. Unya sa buhat 3:1 ang mga apostoles misuod sa templo sa adlaw sa oras sa pag-ampo. Nag-usap ko sila. O wala ta kay baw, nagluhod ba to sila o nagbarog ba? Pero sa ilang pag-ampo, nagatubang silang mga larawan kay mong gibasa kanina ang templo sa Dios Daghang mga napuno sa mga larawas mga santos. O, di ba? So diha atong mahuna-huna, ma-picture out na to nga ning suod sa dito, nakatubang gyud sila mga larawan. Labi na sa larawas ni Ruben. Muna diha mo ning ang practice sa simbahan Katoliko biblical. Sa ilang kanang mga tayo daw. Anong daw ang Ano sa larawan? ano daw ang larawan? Ano na kita Katoliko mag-ampo mas larawan nga pwede raman mag-ampo dito sa direct sa Ginoo. Ano sa larawan pamantang mag-ampo. Pwede raman sa asa. Wala ta wa may butang Katoliko nga nagampong larawan. Lahi ta sa mga pagano kay ang mga pagano batod ta sa kuan kanang Isaiah 44:17 ang rebulto giisip nila nga Dios. Isaiah 44:17 mag-ampo sila, mga sila panabang atubangan sa larawan ug ang larawan mismo mao gid ang ilang Dios. Nag-atubang sila, nangayo sila panabang sa ilang larawan. Na naman, tungod kay ang ilang sentro, nag-iisip nila nga Diyos, mao ang larawan. Pero kita lahi man ta. Kaya wa man kita mag-iisip nga kanang larawan, mao na ang Diyos. Kundili, loyo ni anang maong larawan, dunay nagrepresentar. Kisa ba to? Ang buhi nga Diyos. Oh, kanang larawan ni Jesus. Dili man na Dios. Kanang larawan ni Jesus. Oh. Bisag larawan na ni Jesus pero dili na mao ang Dios. Kisa man ang Dios? Katong ginarawanan. Larawan. Present. Si Maria, dili man na Dios nato si Maria. Generate na. Oh, ato na siyang ganang binirit ang gilarawanan. Nya gi respetuan nato ng mga larawan tungod kay nirespeto man ta sa nagrepresentar na Birhen Maria, inahan sa Dios. So, kung nabit ako'y uyab, sa may buhaton nimo, aging pagrespeto sa imong pagmahal sa usa ka hinigugma. Imong ampingan ang usay na niya. Kung yung higugma nimo ang imong bana, kung higugma nimo ang asawa, mahigugmaon po kang mulaba sa iyang sinina, mahigugmaon kang mo pilo sa iyang sinina, mahigugmaon kang mo plancha sa iyang sinina. Usa nga nang imong naghihimo tungod kay nagmahal ka. Tungod kay imong gihigugma siya. Pero why but ang Katoliko nga nag-isip sa larawan sa mga santo nga mao na ang Dios. Walay but ang Katoliko nga nag-isip sa mga larawan sa mga santo nga mao na ang Dios. Wala yatong butang yun sa itong manahon naman na sa itong katekism sa Libro. Our Catholic Faith. So, mga na siya na. So, sa metodo sa larawas sa mga santos, ako, dugay-dugay dyan ko nga ako, dugay-dugay mat po ko nga develop tungod aning larawan. Pasin ba yan, no? O, kadahanan ako. Kasi, gigit-kitan ng dyan ng mga Katoliko. Kaya bang na, sayod, basta mo dyan ng Katoliko, nasayod begini, or naabagay sakto. Kaya na mo Biblia. Kaya, usaya makayo ko nga, napoy sobra na po murag ang labi na lang naay ato sa kuan kana naay Nazareno. Murag ang ilahang pagtuo nasubraan na pag kayo ba murag na fanatic na kayo kana pahid og panyo nga murag hantod mga piang na nain taon. So murag na po magayon ta nga og lain kag tinuhan magayon sa nga gipaka-Dios naman gina nila. Di ba? Murag mao na siya ilang Diyos ang larawan ba? Wala na sila magunahon na nga ang Diyos usara. Omnipresent, omnipotent, omniscient. Mao na ang Diyos. Kasi asa ka dapita. Kada mingon nga madto ko sa Santo Niño sa Cebu kay Mas Mayo dito kay Milagroso.
Milagroso kuno ang Santo Niño sa Cebu. Yan niya Santo Niño sa to dili sila managkot. Oh, murag dili kayo sila ganahan managkot kay ang original kuno sa Santo Niño Cebu. Din na po na mo. Din na po na mo. Lapanati ka diya. Larawan ra mo guna. Larawan ra na sa pagkabata ni Jesus. Muna ibutang ninyo. Larawan ra na sa pagkabata ni Jesus. Ya hinda ko naman si Jesus. Ayaw po ninyo balik ang inyong nahuna sa pagkabata. Larawan na sa pagkabata. Iman nga hindako na siya. Hindako na siya. So, celebration lang nang kanang Santo Niño atong gihandom ang iyang pagpakatao sa kalibutan sama sa kabata. Ang nagpakabata siya. Kita wala Santo Niño. Asa na basa no? Lucas 1:35. Pero wala siya basta sa kanang Tagalog no, si Santo Niño ba kay Spanish mo ang Nana sa Spanish, Spanish Bible sa Lucas 1:35. Santo is banto balaan niya ninyo kay bata. Kasabot naman. Ninyo, Balaang bata na balaang bata sa English Holy Child. Holy Child. Basta pa may muhang ikalibugan aning larawan. Kanang mo kanang maghatag og anay tag mga buwak sa bulto. Maghatag og buwak. Kuha na siya kanang ato na siyang sign of kanang expression ba sa pagmahal. Mura na siya o ganun ay tungod sa imong pagmahal sa binuhat ning kuha ka og nagpalit yung kang mahalong nga bulak para ihatag niya. Kay malipay man ang usa ka binuhat kung alaran og usa ka buwak. Nga di ba? Nakasuway na ba kang uyab-uyab? Wala pa. Wala. O nakahigugma niya imong palitang buwak. Uy. Malipay. Malipay siya. Wala nga ang bulak, sign of love. Sign sa pagmahal. Wala nga, gimahal man nato ang Dios, gimahal man nato ang mahal na Birhen. So, mapakita ta og sign sa pagmahal. Kanang bulak. Asa na siya bulak. So, wala siya. Ginawa bito. Nagpakita mo ba siyang sign? Sign sa pagmahal. Basta man tong sign sa pagmahal nga ayahang gipakita. Kanang symbol of love. Basta man to? Katong salampati. Katong salampati nga napakita sa yung tungdong sa lawas ni Jesus. Basta man to salampati. Timaan to sa pagmahal, paghigugma sa Diyos. Yung kini ang hinigugma kong anak, pamati kamo kaniya. So, ang tingog, dili pa enough ang tingog nga madungog na to. Kung dili, nakinahanglan jud nga doon na tayo makita. Diba? Nagpakita dito sa suba sa Jordan, doon ay tingog. Pero dili pa to igo tumong tingog. Ning gamit pa gid ang Ginoo og sign, symbol sa iyang gugma. Katong salampati. Nakuha mo? Kung ang Ginoo ning hatag og simbolo, sign sa iyang pagmahal para mapakita niya nga gimahal kaniya, ang salampati iyang gipakita. Mao to ang hulagway sa Espiritu Santo. So, ipadala sa Diyos ang iyang anak Diyos kalibutan pag-una. O sa ikaduhang higayon, ang Espiritu Santo mo ang gugma sa Diyos na nag-uban ka na to dinhi sa simbahan. Mo ay nag-uban na to. So, ang Holy Spirit, mo na siyang kanang ang gugma sa Diyos ug doon na siya symbol kanang salampati nga ato makita diha sa atong mga altar diha sa simbahan. Nakita po katong bulak, sign of love, simbolo sa atong paghigugma, pagmahal sa kabinuhat or sa atong magbubuhat mismo.
dunay mga pangutana nga dili na kinahanglan imo pagtubagon og bersikulo kay ato na lang i-apply diha sa realidad sa ato ang pagpuyo din sa kalibutan. Nga, di na kinahanglan pa ang tao mangutana pa niya. Anong mo halan pa mamubuak? Oh. Tungod kay kung doon natay expressions pagmahal, dili man nato mapakita pinaagi sa ato ang hunahuna. Muna nga doon ay mga sign and symbol. Ikinahanglan ang sign and symbols. Kasi ko na ko ano, laptop, anawag ko, di ba? Di ka katuklok ana o di ka kaibaw ng sign. So na sign na, na mga sign and symbols. Kung wala ibili na yung mga sign and symbols, di ta kahimong mo, di ta ka mao mo gamit aning laptop. Kay more on symbol, sign. Kung wala yung mga simbolo, mga sign, di ta magkadimaon ng kalibutan na. Kung wala na simbolo. Nak ng bahin sa mga santos, biblical ba ng mga santos? Yes. Biblical ang mga santos. Ang santos, doon ay duha ka matang sa santos na to. Tinang gitawag og mga angels. Balaan na sila daan. Mga angels. Dila St. Michael, St. Gabriel. Kaya sila mga santos na daan. Di na kinahanglan i-canonize pa na sila. Pero ang mga santos, kanang mga tao, mga balaan ng mga tao. So daghan man na sila. Daghan. O daghan na sila. Si number 1 kanila si mga apostoles. Holy Apostles, Episode 3:5. So, okay mo na tanawon sila mga balaan. Okay, pinili ko to sa Ginoo. So, doon na tayo mga santos nga tuwa na sa langit, mga martir. Martir na Oo. patay. Oo, katong ipamatay sa ilang pagwali sa mayong balita. Daghan na sila naa sa langit. Okay, pinadayag sa living ito sa Jesus. Tuwa sila sa langit. Nagsige sila pangamuyo sa Ginoo. Sa Ginoo, ano sa pamalimuyo? Hukman to mga tao nga nagpatay ka na mo. Nagayo sila og ng hustisya. So, kung kamao sila ng maampo sa Ginoo para sa hustisya, alang sa kamatayon, kamao po sila mangayo sa Ginoo para tabangan tayo, di ba? Wala mo, dangot ta sa mga santos, kaya ang mga santos, makatabang sila kaya ang ilang pag-ampo, daling dunggo sa Ginoo. So, asa mo na mabasa lang? Santiago 5. Santiago 5:16 to sa 17. Kung imong tanawon, asa man? Santiago 5. 5:16. Sa 17. Kung imong tanawon diha, si Juan, si Elias, kanang nagampo siya. Nagampo siya nga dili unta mouwan. No? Ito ko na basahon din sa Biblia, nandiyo ko yung Biblia dere. Santiago James 5:17. Ha? Busa pag sugaray kamo sa inyong mga sala o pag-ampo alang sa kusa aron mga maayo kamo. Ang pag-ampo sa taong mataron dakong kahimuan. Si Elias sama kanato apan siya mainitong nag-ampo nga dili unta muulan ug wala gayud muulan sunod sa tulo ka tuig ug tunga. Di ba kana? Tulo ka tuig tunga. Santos ba si Elias? Santos eh. Ug unya nag-ampo na sab siya nga mulan unta ug ang langit minibukbo sa iyang ulan ug ang yuta mihatag sa iyang abot. So man nga si propeta Elias usa ni siya ka balaan. Siya po na, tuwa ba sila sa langit? Ha? Tuwa ba sila sa langit si Propeta Elias? O si Las Moses? Tuwa. Asa mga mabasa? Ha? So, imo ko nang isko nito sa Mateo 17:1. Wala diha. Katong masahon din sa Mateo 17:1. Tingnan dere, ha? Tapos anong kaadlaw, gidala ni Jesus si Pedro o mga igsoon nga si Santiago o si Juan ngadto sa kataas ka bukid
Samtang nagtanaw sila kaniya, nausab ang iyang panagway. Ang iyang naong misanag sama sa adlaw o ang iyang bisti mihayag sa kaputi. Iyang nakita sa tulo ka tinud-an si Moses o si Elias nga nagisulti kaniya akang Hesus. Di ba? Si Pedro mingon kang Hesus, Ginoo, mayo nga niya kita dinhi. Kung gusto ka magbuhat ako dinhi og tulo ka tolda. Usa alang kanimo, usa alang kang Moses ug usa alang kang Elias. Kini sila buhay niya o patay? Si Moses ug si Elias. Sa kalimutan na pa si Duran. Wala na sa kalibutan na. Patay yun. Wala pa ni mamatay. Buhay man na sila, si Elias ug si Moses. Kaya si Elias, gipasaka, isaka man sa langit, gaydagang karwahe. Sa karwahe. Si Moses, ningagi kamatay, pero, ning asyon, gipasaka langit. Nawa man iyang lawas, tuslunganan. Kapag itong nangutan na si Satanas, ang gitmutan na si San Miguel Arcangel. Kaya Miguel, asa man ang lawas ni Moses, nawa lagi itong luganan. Wala magkaibaw si kailan ay Satanas nga doon ay gitawag assumption ba kanang ang gipasak ka sa Ginoo ang mga mataro ang mga bala. Bariya ni Mamiri. Si Mama Mary. Doon ay gitawag ka ng assumption of Enoch, assumption of Moses, assumption of Elijah, assumption of Mary. So kanang nang upat ka mga kuan. Si Kristo ascension. Lahi ang ascension at assumption. Ang ascension, si Kristo misaka sa langit, pinagi siyang kaugaling gahom. Ang si Maria, Moses, Elias, gipasaka sa langit, pinagi sa gahom sa Diyos. Manay kalainan sa ascension o assumption. So, mga kinidin daw, mga notes, mga versikulo ni sa mga itong mga santos na kompleto. So doon ay larawan, doon ay mga santos, mga anghel, sila si San Gabriel, Rafael, or kanang sa patong mga santos pag-uban, daghan mga anghel. Pero ang ikinali sa simbahan, tulo naman, kining Gabriel, San Miguel, o si Rafael. Kay mo man na sila nailhan, kay mo may nagpaila diha sa Biblia. Ang uban, lago na yung mga ngalan ng ubang mga anghel, pero manggi bukti sa simbahan o sa mga ngalan nila. So kini mga taong santos, sila si Moses, nag-ampo alang sa iyang mga katawhan. Di ba? Iyang giampo. Ingon to mga kuan, Moses, pag-ampo sa Ginoo nga pero ang mga tao nangayo og panabang ni Moses. Pag-ampo sa Ginoo, kuhaon niya ni mga bitin. Sila. Doon man, nag-ampo si Moses. Asa man na mabasa, no? Numeros 14, 19, 20. Wala diha? Di mo na? At ang basahon na, aron ko. Pasayloa ang kasalanan nining katawhan. Nangaliw po ako kanimo. Sumala sa gidakon sa imong gugmang walay paglubad ug sama sa imong pagpasaylo nining maong katawhan sukad pa sa Ehipto hangtod karon. Unya ginomingon gipasaylo ko sila sumala sa imong gihangyo. Diba? Ngano gipasaylo ang mga tao sa Ginoo? Tungod kay mihangyo ang usa ka santo. Bisan ni Moses. No? Kaya sabi ko ano? Numeros 21, 7, 9. Huwag katawhan ano kang Moses o mingon. Nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo kanimo. Unsa kuno? Nakasala sila kay nagbagulbol sila sa Ginoo o sa alagad sa Ginoo. Santo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Di ba ni hangyo ang mga tao nga paampo si Moses? Nga wagtangon ang bitin. Kusa nagampo si Moses alang sa mga tao. O giinan siya Ginoo si Moses. Paghimog larawan sa bitin nga bronze. Kung ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukod. Kung ipakag bitin dili mamatay kun dili matan-aw nini.
kung mo tanaw nini. Busa nagbuhat si Moses og bitin nga bronze og gibutang niya kini sa tumoy sa katupon. Ug kon ang hipakan og bitin mutan-aw sa bitin nga bronze dili siya mamatay. So usa may lesson ani? Nakatabang ba ang santo si Moses? Nakatabang. So katong bitin nga tumbaga kisa naghimo ato si Moses. Nakabenepisyo ba ang mga tao sa gihimo ni Moses? Nakabenepisyo. E daghang nipakagbitin nga nangaayo. Oh. So gitawag to siya og balaang simbolo. Balaang simbolo na nasa Kaalam 16 dos tanang size na Kaalam 16 size. Kining mao pag-antos milungtad lamang sa mubo nga panahon. Ingon nga usa ka pasidaan. Kasi mo gamay ha. Kasi mo gamay. Ingon nga usa ka pasidaan. Unya gihatagan mo sila sa usa ka simbolo nga makaayo. So katudang laraw sa bitin, simbolo nga makaayo. Ang tumbaga nga bitin aron pagpahinomdom kanila unsa ang ipangayo sa imong balaod. Kung usa ka tawo mo-tan-aw niadtong simbolo, maayo siya gikan sa kalala sa pinakan sa bitin. Dili pinagi sila nakita, kundi dili pinagi kanimo ang manuluwas sa tanang katawhan. Ang buti pasabot nini, dili wala sila mamaayo tungod atong ilang nakita. Kung sa ba nagapayo nila? Ang gisimbolohan. So kita di ay sa itong pagtutok sa kalarawan, ang makaayo dahil nato katong gisimbolohan. Oh, gigamit lang nato ang larawan para makatutok ta o makahinumdom kita sa kinabuhi ngadtong gisimbolohan. Mananay tanaw ta kay Hesus gilansang sa cross. So ma-picture out na to ang iyang mga pag-antos, mga kasakitan dito sa Kalbaryo. Inana di ay gisamaran di iyang kilid. Nasamad ang iyang pad tungod sa lansang. Ako mo tayo dapat ilansang niya na. So makatabang siya nato. Nga makakuanta ba, makahinuklog ta nga kita di ay kita manitaan angay mo ilansang ito. Siya may nagpalansang tungod sa iyang pagmahalir nato. So inana na. So ang larawan kahimanan na siya para makatutok kita sa gisimbolohan. Kanang mga habak-habak, kanang mga secret things, kanang itawag o mga sacramental, mo na yan, ang itong gamiton. Pero kanang habak, dili na. Kaya sila, katong mga gipang paak sa bitin, na naman ito yung mga habak, na wala sila mamaayos sa mga tambal o habak. Oo na, habak. Naayo sila pinagi sa imong pulong o Ginoo, ang pulong nga nag-aayo sa katawhan. So katong pulong sa Ginoo nga paghimong larawan sa bitin nga tumbaga mo tay nag-aayo nila. Pero ang habak, wala sila mamaayo sa tambal o habak. Gipaak sila aron mahinumdom sila sa imong mga sugo apan giluwas dayon sila aron dili sila makalimot kanimo sa higpit o aron dili sila mahikawan sa imong kaluoy. Wala sila mamaayo sa mga tambal o habak. Naayo sila pinagi sa imong pulong o Ginoo. So pati ba ini mga bersikulo ha? Kay kini mga bersikulo ha makatabang nimo ni pag-explain. So kini mga bersikulo akong ipatag. Kini mga bersikulo daghan ko mga bersikulo nga wa diya sa manual. Manang matingabi to nang uban nga mga kuha lekturan nga wa sa manual, tan-aw sila sa manual, wa dito. Ang manual ko na siya kanang ay basic na siya ba. Depende ra na unsa ray gibutang diya sa naghan-ay. Pero magtuon jud ka magpalawom jud ka. Digid ng manual gid mo ay ingon nga okay na na. Doon na uban nga maingon nga bahay na kong laki kay nagsugoon ako sa manual. Pero di pa rin na di.
Daghan pag-ayo. Sabay patahan mo lang. Ambot na po sa aning kuan kaning kaning laing sikta nga ano daw kaning mga babae nga masuot og bilo kay na wala dili ko na biblical na ala na sila nang bilo ba nang gi sa Kanang magpandong. pandong ana mo na nagi kuan. Kining pagpandong, usa ni siya ka practice ni siya doctrine na kining bilo, kining depende man po na sa kultura. Kung doon na po yung mga kultura nga wa taon sila magsimba sila pero wa taon sila sinina, di ay mo pa hinagpapandongon nga umaga sila yung mga sinina. Na po yung mga lugar nga wa di tayo sinina, bahag gali niya magpandong ngayon noon. Dito sa kuhan, doon ako yung mga problema panahon ni San Pablo dito sa lugar nga diya sila pagsimba. Kung sa magyod ang ilang buhaton, pareha ba ang ilang buhaton sa pagsimba sa mga Hudiyo? Kaya mga Hudiyo nga mga babae magpandong magid. Magpandong yun. Isa na mga laki magpandong po. Wala doon ay pahibangno si San Pablo kang kanan ay Timoteo. Matod ba dito sa unang Timoteo 2, ingon rin. Busa una sa tanan, hawagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tao. Pangayo agikan sa Dios ang ilang mga kinahanglan o pasalamati siya. Kinahanglan iampo ninyo ang mga hari o ang mga tanang nagbando aron makabaton kitag mahusay o may nawong kinabuhi. Kinahanglan Dios nun magsubay sa hustong pamatasan. Maayo kini makapaymoot sa Dios nga atong manluluwas. Sa kanay nang Uno Timoteo 3:15 nga mao dyan giinitan. Kuan kuno sa na dito ang simbahan mo'y kuan ligog pundasyon sa maturan kung di kuan gi hayag ni Father Darwin. Ang kuan ang iglesia mga ligig sukaran sa matuoran. Anang letra po letra dito nga na ito ang simbahan ng kanang balaya mo ko ng kuan pundasyon. Ilan ang gisupak, Kay para nila Biblia daw ko na kuan. ilan ang gisupak kay biblical man. Sa unang Timoteo 3:15, ilan ang supak kay biblical. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Mao ni sila ilang gamiton, ilang katarungan. Mao ni ilang gamiton nga inagiban. Nasayod ka nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Ang ilahang isulti ani, wala siya, mao ni ang tibuok Biblia, mao ilang katarungan. Pero tinuod, imo kasulatan dili nga Biblia ang Old Testament. Ano? Ang sulat ani ang Old Testament. Kaya wa pa man ni masulat ning New Testament ani. Kini mao'y nakatabang kanimong kaalam o naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Kung lagi alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong. So mao kuno ni ang Old and New Testament. Pero dili ni mao ang ipasabot ani ni San Pablo katong Timoteo katong Old Testament. Doon na may gitawag og Bible nga nagpasabot og Old and New Testament. Pareha ra gihapon ang tumong nganong gisulat ni aron paghatag kanato unsaon pagkinabuhi nga matarong dinhi sa kalibutan isip kita mga Kristiyanos nga sumusunod ni Kristo. Kini atong pagbasa ning Mateo to Revelation, mo ni mutudlo na to kung saan pagkinabuhing matarong. Kini unang i-compile sa simbahan Katoliko ang Biblia para may ato ang giya na mo basa kita o Biblia aron magpuyo kita nga matarong dinhi sa kalibutan. Matod pa ni St. Jerome,
ang pagkadili maalam sa Biblia mao dili pagkaila ni Kristo. Ang tao nga maayong pagkaumol sa pulong sa Biblia mao'y panagang sa simbahan. Ang buti pasabot nga kanay kinahanglan gyud ita nga mabasa ang Biblia labi na sa mga batan-on. Prahan mo kay ang gisigutan na sa Biblia batan-on man. Matod pa ni kuan San Agustin, way hinungdan ang magwawali nga molibgas sa pulong sa Dios sa gawas kundi siya maminaw sa ilalo. Nga ang buti pasabot ana nga kinahanglan nga mabasa tag Biblia dili lamang sa pagsulti lang sa pulong sa Biblia kundi puy-an pod usay gisulti sa pulong sa Biblia. Di ba? Kinahanglan nga atong puy-an ang ato ang nabasahan. Kung nabasahan nato nga magbinuotan ta sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan na, ato nang i-apply sa ato ang kaugalingon diyan sa atong kinabuhi. Isip batan-on. Kinahanglan lagi nga puno sa disiplina. Kay matod pa ni San Gregorio, unaha pagbuhat ang imong kinaadman sa Biblia. Kay kung dad-o na nimo kini ngadto sa uban, malimot ka unya sa imong kaugalingon. Sa may buti pasabot ana. Unaha pagbuhat ang imong kinaadman sa Biblia. Buti pasabot nga kanang buhat ta una. Ug usay gitudlo sa Biblia aron ang mga tao nga imong sultian makakita sila nga ang imong gisulti imo ra di ang gibuhat. Kaya ikaw ra ka mosulti amo na pulong sa Ginoo pag binuotan mo ang imong kinabuhi isip magwawali isip magtutudlo supahi sa imong ipagsulti. Mayingon mo po ng mga tuwan, mayingon mo po ng mga naminaw. Mahal na ka mo sultis po sa Ginoo pero layo ng imong gibuhat. Wala mo po eh. So inana na siya. Ang Biblia pulong sa Dios ug ganang pagkamao sabton nga puy-an sa madugay ang atong pagpuyo sa pulong sa Dios makadugang ang atong pagsabot nini magkadugang ang atong pagsabot na niya na kung yan ang pagsabota wala na'y kinutuban. Hindi tayo sa mga message din atong mga mga church fathers o mga theologian. Matod ba dito Wagner? Ang kasaysayan sa kaluwasan wala pa matapos. Nagpadayon kini karon o magpadayon hantod sa katapusan. Ang Dios nagtawag matag usa kanato pinaagi ni Kristo. Pilipos 3:14. Mao kini ang Biblia. Mga tagbasa nato sa Biblia mo'y pakigtagbo sa Dios. Nabuti usabot na kini atong kini dayon mobasa tag Biblia nakigsulti ta sa Ginoo. Dini basta-basta ni Biblia uban. Ang labi na na mag-ukab nga pinanas laway ana kaya laway mo yan sa palid kanang klase hasta wala sa kasabot ug usa kabililo ng Biblia ang ayan bali na ni respetuan. Masa to matag basa nato sa Biblia mo'y pakigtagbo sa Dios. So nagigtagbo ta sa Ginoo, nagigsulti ta sa Ginoo. Kana mo'y panahon sa kaluwasan kay ang Espiritu Santo nga nagsulti pinagi sa mga balaang magsusulat mao siya usab ang palihok sa atong kasing-kasing karon aron mangita kaniya. Pagka lang nga sa dili pa ta mobasa o Biblia anay magampo yon kundi mangayo panabang sa Espiritu Santo kay kung ang usa ka tawo mobasa sa Biblia unya wala magiyahi sa Espiritu Santo mo nang mag-isulti kong sabot. Kaya ang Biblia, bunga man sa Espiritu Santo. Ang mga human authors,
gigiyahan man na sa Holy Spirit. Diya karon long ikaw mabasa, di ka mapagiya sa Holy Spirit. Ang imo ra tawhanon nga panabot. So maglisod jud ka o sabot sa imong gibasa kaya ang Holy Spirit wa man maggiya kanimo. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.